Hello guys! Andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo. Bale, ang i-share ko na naman ngayon sa inyo guys ay tungkol ito guys sa gayuma. Kumbaga gayuma guys na ginamit ni Maria Magdalena. Yan guys, sa ginamit. Kumbaga parang paparasapasa na lang. Kumbaga paparasapasa na lang ang kaalaman ng gayuma na to guys na ginamit ni Maria Magdalena. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan, si Maria Magdalena, maraming nakakaalam yan. Yan guys, kung sino yan ha. Yan guys, tapos kumbaga kagaya din guys ng yung na-share ko sa inyo na sa gayuma, yung ginagamit kong gayuma dati guys ha, pero ngayon hindi na ako guys gumagamit ng gayuma. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kumbaga paparasa-pasa din yun guys. Ang pinanggalingan naman ng gayuma na yun guys ay sa ano naman yun. Kumbaga sa asawa ng tita ko. Yan guys. Ito naman guys, kumbaga ito guys ay paparasa-pasa. Hindi ko rin alam kung saan nanggaling yun na kumbaga yung sa na-share ko sa inyo dati na sabi ko di ba gayuma na ginamit ng asawa ng tita ko. Hindi ko yun alam guys kung saan pa yun mga ninuno nang galing, kung kanino pang mga ninuno nang galing. Tapos ito naman guys, ito ang pinanggalingan talaga nito guys ay kumbaga kaalaman ni Maria Magdalena. Hindi ko rin alam, paparasapasa na din yan guys hanggang sa marami nang nakaalam. Ganyan guys, yan ang i-share ko sa inyo ngayon guys ha. Kung paano ito gamitin. Yan guys, paparasapasa na. Karamihan talaga guys, sa karamihan talaga, marami na talaga ngayon guys ang gumagamit ng gayuma. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Maraming lumapit sa akin guys na talagang kumbaga yung mga boyfriend nila, asawa nila is talagang biktima ng gayuma. Alam nyo ba kung bakit? May mga hindi naman naniniwala sa gano'n na bakit bata pa siya, bakit may alam ba siya sa gayuma, yung gano'n. May mga nagtatanong sa akin na gano'n, na mga bata pa daw. Alam nyo guys, ang may kakayahan sa gayuma ha, ang may kakayahan sa gayuma, kahit mapababae man yan o lalaki, hindi yan nakikita guys sa edad o sa kaanyuan ng isang tao. Yan guys, isasampol ko na lang guys yung sarili ko sa inyo ha. Isasampol ko yung sarili ko sa inyo. High school pa lang ako guys, is may alam na ako sa gayuma. Yan na nga, yung senior ko sa inyo guys, yung sa ano guys, kumbaga yung sabi ko sa inyo na ginamit din ng asawa ng tita ko na napunta din sa akin pa para sa pasa yan hanggang sa mga kaapu-apuhan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya hindi mapagbabasihan, kumbaga wag tayong titingin sa panlabas na kaanyuan ng isang tao na sabihin, ay yan, inosente bata pa yan. Hindi yan totoo guys. Dahil ako na nga mismo ang nagsasabi sa inyo, ako na mismo ang umaamin sa inyo na ako, high school pa lang guys, ay may alam na ako sa gayuma. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil kumbaga lumaki guys ako sa lugar guys, lumaki ako sa lugar na talagang kumbaga maraming anting-anting, maraming mga orasyon. Talagang doon guys sa lugar na kinalakihan ko, alam nyo sa totoo lang, kapag nag-iinuman yan guys, ha, ano yan guys, kapag nag-iinuman sila, magyayabangan na yan guys. Yung mga baso, alam nyo yung mga baso na tinatagayan, nginunguya lang yan guys. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kamag-anak ko yung gumagawa ng ganyan. Nginunguya lang talagang, hindi sila guys nasusugatan, nasabihin masugatan yung ngipin. Hindi guys eh. Wala, kagaya din guys ng pag ano ko yung kandila, di ba nakapag-upload ako dyan guys, na yung kandila, inaano ko sa bibig ko. Hindi nun guys napapasok yung bibig ko. Talagang cross my heart. Andyan guys si God nakatingin sa akin. Hindi napapasok na sabihin magkaroon ng sugat, magkaroon ng paso, na kung ano-ano. Kasi marami guys nang nagme-message sa akin na gusto rin nila gawin pero hindi daw talaga nila kaya. Ganon guys sa amin. Tapos ngayon, kaya kumbaga marami akong alam guys pagdating sa mga ganyan na mga anting-anting, agimat, yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya kumbaga hindi tayo pwede maghusga sa isang tao na bata pa yan is walang alam ha. Yan guys, lalo na ngayon nagkakalat sa YouTube guys yung mga ganyan na bagay na mga paggamit ng gayuma, kung ano-ano mga anting-anting o agimat. Yan guys, kaya kumbaga hindi tayo pwedeng humusga. Kagaya ko na lang guys ha, hindi rin pwedeng husgahan na sabihin, kasi ako guys may namit din ako guys sa Cebu may namit ako guys, isang babae, ang gandang babae.
ang gandang babae, bumibili ako guys ng ano, alam nyo naman napakahilig ko sa mga mutya, anting-anting o agimat na yan. Para bang may nadaanan ako guys na may mga tinda ng mga pampaswerte. Kasi mahilig talaga ako sa pampaswerte. Yung mga galing din sa nature. Yan guys, tapos ngayon, nandoon din yung babae na yun. Ang gandang babae guys, taga Sikihor. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kaya sabi ko, hindi pala malalaman tapos nagkakwentuhan kaming dalawa pagdating sa mga agimat anting-anting. Yan, kasi yung tatay niya daw niya, ganito, ganyan, magaling siya, may alam din. Kaya sabi ko sa inyo, hindi nakikita sa panlabas ng anyo ng isang tao yung may mga kakayahan pagdating sa spiritual. Yan guys, kagaya sa akin, walang makapaniwala guys na kumbaga, talagang kumbaga, may alam ako sa mga ganyan, mga anting-anting, agimat, o kahit na ano pa yan, mga orasyon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi hindi nakikita yan guys sa panlabas na anyo. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi may nagsasabi sa akin na sabi, bata pa, ganyan parang inosente, paano siya makakagamit ng gayuma, hindi natin yan masasabi. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kasi sinabi ko sa inyo, ako guys ay lumaki sa lugar na maraming anting-anting, may mga tao guys na talagang binabaril. Binabaril guys, kumbaga, ano guys, mapapahaba na naman ang kwento ko nito guys ah. Binabaril guys, kumbaga binabaril talagang marami ang nakasaksi guys. Marami ang nakasaksi na talagang, guys, alam nyo, talagang binabaril, hindi tinatablan guys ng bala. Bala yan guys, ang ibig kong sabihin, pero yung mga tao na yun guys, na biktima ng mga ganyan, ha, kasi may nangyari sa amin ng ganyan, ang haba ng kwento ko ah. May nangyari sa amin ganyan guys, na nilusob guys yung baryo namin guys ng mga pirata. Ngayon guys, yung pinagbabaril ng mga pirata na yun guys, ay talagang hindi tinatalaban guys. Talagang marami ang nakasaksi. Yan guys, pero naisip ng pirata na yun guys, na ano, na kumbaga ito ay may anting-anting dahil hindi tinatalaban talaga guys. Yung bala ay dumadaan daplis lang. Parang yung bala guys ay tumatama lang sa bakal. Yan guys, kaya ako naniniwala sa mga ganyan. Ngayon guys, naisip guys ng pirata na ito ay may anting-anting o agimat. Yan guys, ang ginawa ngayon ng pirata guys ay initak. Yung lalaki na yun guys, na ano, hindi niya nagamit guys yung orasyon niya pagdating sa itak. Yan guys, doon siya natira guys sa itak. Kasi nung namatay siya dahil na isahan siya ng itak, ano, akala niya lahat baril ang tatama sa kanya. Nung namatay siya, yung kapatid niya guys, na magaling din guys sa albularyo o spiritual, is talagang sinisi siya. Sinabihan na bakit hindi mo pa ginamit yung sa itak, meron ka naman. Ganun guys sa amin, kumbaga sa lugar namin ay talagang kumbaga nandyan guys, talagang bata pa ako ay talagang marami na akong naaano sa mga mga ganyan na mga bagay. Kaya bata pa ako guys, may alam na talaga ako sa spiritual. Yan guys, kumbaga ipakwento nyo sa akin ang lahat, baka abutan tayo dito ng 2 araw sa pagkikwento kong ikwento ko sa inyo lahat guys, lahat ng mga kaalaman ko sa mga anting-anting, agimat o kahit na ano pa yan guys, na mga orasyon. Yan guys, kumbaga humaba ang kwento ko. Yung share ko sa inyo ay yung sa buti guys, kasi yun nga sinasabi ko sa inyo, yung iba ay hindi naniniwala na ang isang tao ay hindi gumagamit ng mga bagay na ganyan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Paano gamitin guys ang ano na to? Kumbaga ang gayuma na to guys na maliit na nasa bote. Ha? Na gayuma ni Maria Magdalena. Yan guys. Napakaganda guys, kagaya ng sinabi ko sa inyo, napakaganda guys ng nagdidebosyon puder pundo ha. Kumbaga napakaganda. Ako guys, alam nyo, nagdidebosyon puder pundo ako lagi, na, lalo na pagising ko pag umaga. Yan, kumbaga nagkakarga na ako sa katawan ko. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Nagkakarga na ako, nagde-devotion pundo na ako yan. Hindi ako niyan guys nakakalimot guys na magdasal ng ganyan guys. Pero kumbaga tapos na ako, nakailang 49 days na ako. Kaya minsan ang dasal ko guys pagdating sa devotion pundo, isang bisis na lang or 2 bisis sa isang araw. Pero hindi yan pumapalpak guys dahil hindi ako tatayo guys sa kinahihigaan ko kapag hindi ako makapag-devotion pundo. Yan guys, mas maganda guys yung may protection tayo lagi ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Napakaganda nito guys na ano guys, kumbaga gayuma ni Maria Magdalena. Ngayon ang gagawin mo lang guys, halimbawa gagamitin mo ito sa iyong asawa o karelasyon. Yan guys ang ibig kong sabihin. Asawa mo man yan o karelasyon ha. Kapag gagamitin mo ang gayuma na to guys, ay ano lang ang gagawin mo. Halimbawa lang,
bago mo gawin ito, kunyari lang boyfriend mo, ha, isasampol ko muna ito sa mga boyfriend o girlfriend, ha. Kasi syempre kapag boyfriend o girlfriend, nagkikita-kita lang yan sa labas muna. Yan, bihira magsama. Kasi syempre boyfriend at girlfriend, ha. Kumpara doon guys sa mga mag-asawa na magkasama. Ha, kumbaga ituturo ko sa inyo yung paggamit muna ng mga boyfriend o girlfriend. Nagka, ano na ako. Ngayon guys, kapag gagamit kayo nito guys, buksan nyo muna yan guys, ha. Buksan nyo muna, dasalan nyo ng isang Our Father, ha, isang Our Father, o Ama namin, isang Hail Mary, ha. Yan guys, isang Hail Mary. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, Apostles' Creed. Yan guys, ang ibig kong sabihin na Apostles' Creed. Alam na natin yung Apostles' Creed na yan. Mag-search na lang kayo sa YouTube ha. Kasi yung iba guys ay hindi nila alam ang dasal. Yan guys, marami kasi guys ang mga followers ko na talagang natuto magdasal dahil lang sa akin. Natuto sila magdasal sa akin. Kumbaga talagang na-encourage ko sila na magdasal. Yun, talagang nagpapasalamat sila. Dahil marami guys, kumbaga marami talaga. Yan guys. Kaya kumbaga yung mga tao guys na hindi para dasal, alam niyo sa totoo lang, mailap ang ano sa kanila, kumbaga mailap ang blessing. Ha, para bang puro na lang kamalasan. Yan guys, ang ibig kong sabihin, kamalasan sa buhay. Kumpara guys doon sa mga tao na malapit kay God. Kumbaga talagang swerte yan guys, magaan ang buhay. Kumbaga magkaiba kumpara doon sa mga tao na walang alam sa dasal, na malayo, kumbaga malayo sa Diyos. Yan guys, ang ibig kong sabihin kasi subok ko yan guys. Kumbaga ako kasi dati guys, hindi naman ako guys as in talagang yung sabihin na 100% is ano kay God. Hindi. Dati guys ay makasalanan din ako. Nung nagbago lang ako guys, nung pinasok ko na guys yung spiritual na nag-YouTube na ako, talagang doon ko na pinanindigan yung pagiging mabuti ko. Dahil doon ako nagdebosyon pundo. Talagang doon ko na guys sinuko ang buhay ko kay God. Talagang kumbaga napakaganda guys. Dahil talagang ang blessings ay nandiyan. Kung ano-ano. Kumbaga ang blessings. Yan guys ang ibig kong sabihin na kaya maganda talaga yung paradasal ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos guys, ha. Tapos guys, ano pa ang gagawin nyo ha? Ano ang gagawin nyo? Usalin nyo ang orasyon na to. Ang orasyon na to guys ay ilalagay ko sa description ha. Ilalagay ko sa description. Ha, pindutin nyo lang yung title kasi yung iba dyan sasabihin naman, Ma'am Askim, hindi ko alam kung saan dito ang description. Pindutin nyo lang guys ang title, lalabas yan. Yung orasyon na yun, makikita nyo sa baba. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Ngayon guys, paano gamitin ang orasyon na to? Ha, ay ang gayuma na to. Dasalan nyo lang ito guys ng ano, ng halimbawa ganyan nyo yung kamay nyo, ano, 'di ba? Ganyan. Kasama na dyan yung kamay. Dasalan nyo lang ito ng El Tinti, Corazon, Estas, Cum, Omigo, Señor, Diyos, Mater, Egosum, Maria, Maria Magdalena. Ha? 3 beses yan guys, babanggitin ha. 3 beses ha. El Tinte, Corazon, Estas, Cum, Omigo, Señor, Diyos, Mater, Ego Sum, Maria Magdalena. Kung ayaw niyong banggitin guys yung Maria Magdalena, pwede din banggitin ha, ito. Ha. El Tinte, Corazon, Estas, Cum, Omigo, Señor, Diyos, Mater, Ego Sum, Askim, Julie, Janim. Yan guys ha. Kung ayaw niyo yung banggitin yung Maria Magdalena, halimbawa kunyari lang ako ang gagayumahin nyo, kunyari lang ha, ako ang gagayumahin, banggitin nyo yun ng 3 beses ha. 3 beses ha. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo? Ihipan mo yung kamay mo ha. Ihipan mo yung ano na to, yung buti na to guys. Ihipan nyo ang buti na to ha. Siyempre nandiyan yung kamay natin. Ihipan nyo ito ng 3 beses. 3 beses ha. 3 beses nyong ihipan. Pwede nyo rin guys na ang maliit na gayuma na to guys ay itapat nyo dito guys sa dibdib nyo banda ha. Sa dibdib nyo kasama na ang kamay nyo, ang buti at yung dibdib nyo. Itapat nyo yan guys. Tapos pagkabanggit nyo ng orasyon na yan guys ay ihipan nyo ng 3 beses. Ito halimbawa kunyari ganito. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Tapos ngayon, humarap ka na sa kanya guys ha. Humarap ka na sa tao na yan. Ano ang gagawin mo guys sa tao na yan? Ang buti na to guys, ha, ipasimple nyong iganyan sa kamay nyo.
Iganyan nyo yan guys sa kamay nyo ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Basta pakisundan yung binanggit ko sa inyo ha. Yung pagbanggit ko ng orasyon na yun. Yun guys ang ibig kong sabihin. Banggitin yung pangalan niya. Tapos ngayon guys, ang ano na to guys, ay ano na ha, kumbaga ilagay nyo yan guys sa kamay nyo. Tapos ngayon, yung girlfriend nyo na yan guys, ay pwede nyo siyang i-shake hands ha. I-shake hands nyo siya. I-shake hands nyo siya. Pag shake hands nyo, siyempre, mag-concentrate kayo na ganito yung para bang maging epektibo yung ano yung pag ano ko ng gayo para bang kunyari lang tatalab yung gayo masay para bang ikaw na ang bahala kung ano yung nasa utak mo na para maano siya yung ganun guys ha o kaya pwede rin guys na tapikin nyo ha tapikin nyo kaya yan ang sinasabi ko sa inyo guys na ang tapik ay napakadelikado ha. Marami na tuloy ang natuto sa akin guys dito sa spiritual na pag tinapik talaga sila ibinabalik nila. Yan guys kasi may mga tapik guys kagaya nito guys. Ito guys ay may tapik na pwede rin gamitin ito napaka-orasyon nyo guys ay tapikin nyo guys yung tao na girlfriend nyo o boyfriend nyo, jowa nyo yan. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapikin nyo yan guys ng 3 beses. Yan guys ang ibig kong sabihin. O kaya pwede mo rin siya i-shake hands, yung ganun yung para bang hawakan nyo. Basta banggitin nyo ng maayos ang orasyon na yan. Sundan nyo lahat ng sinabi ko ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kagaya din guys, ng halimbawa sa mga mag-asawa din guys, ito din guys ay kumbaga ganun pa rin guys ang proseso. Ha, yung proseso ng paggamit na yan ng gayuma ni Maria Magdalena ha. Yan guys, ganun pa rin ang proseso niyan. Na magdasal ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles' Creed bago nyo banggitin ang orasyon na yan. Bago nyo gamitin. Kung paano ang tinuro ko sa mga juwa-juwa, ganun din guys sa may asawa. Mas maganda yung mga may chance talaga na yung may asawa is nandyan talaga guys. Kumbaga nandyan sa tabi nyo. Yan guys. Pwede nyo rin guys gawin ang proseso na to ha. Halimbawa lang nakadasal na kayo, di ba? Banggitin nyo ang orasyon. El tente corazon estas conmigo, Señor Diyos, Mater ego sum. Tapos, banggitin nyo, asking Julie Janim. Yan, banggitin nyo, ha. Banggitin nyo sa bandang huli magkaroon kayo ng kahilingan, pakabanggit nyo guys ng asking Julie Janim, isipin mo ako sa lahat ng oras, mahalin mo ako. Yan guys, ha sa mga may asawa. Pwede nyo rin ito gawin sa mga may juwa-juwa na yan. Habang gitin nyo uli ng 3 beses ang orasyon na yan. Tapos ask yung Julie Janim, hinihiling ko na mahalin mo ako ng higit sa buhay mo. Isipin mo ako sa lahat ng oras. Hindi ka mapapalagay hanggat hindi mo ako nakikita at nakakasama. Yan guys ang ibig kong sabihin sa asawa nyo ha. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin mo guys sa asawa mo ha? Ano ang gagawin nyo? Pwede guys, na ganun din ang proseso guys ha. Ganun din guys ang proseso ha. Ganun din guys ang proseso. Tapos ngayon guys, pwede nyo dyan guys, kahit na anuhin nyo yung asawa nyo, halimbawa hawakan nyo siya, or pwede rin guys na pagkatapos yung banggitin yan guys, kasi may chance kayo, kasi syempre asawa nyo yan, andyan talaga sa tabi nyo. Pwede nyong pakabanggit ng orasyon na yan guys, ay ihipan nyo ito guys sa katawan niya. Kumbaga napakaganda ng part ng katawan na pag iihip tayo ay nasa alimpupuyo. Yan guys, kahit nga minsan di ba ginagamot ang isang tao ng mga albularyo, lagi ang ihip nila ay nandyan sa alimpupuyo. Yan guys, yung alimpupuyo, yung dito natin guys. Kasi kumbaga nagkakaroon yan guys ng koneksyon papasok sa loob ng katawan natin. Yan guys ay pwedeng gamitin guys ng mga may asawa na yan ha. Asawa nyo, mister nyo o misis nyo. Yung iba guys, gumagamit talaga sila guys ng gayuma. Dahil kumbaga ang iba guys, ayaw nila na yung asawa nila guys ay magloko. Yan guys, ayaw nila ng ganun eh. Kumbaga inaagapan nila kaysa magloko. Kasi marami guys ang mga lumapit din sa akin ng mga ganyan guys na sabi nila, unahan na nila kaysa magloko. Kasi marami talaga guys ngayon guys, kaya yan ang sinasabi ko sa inyo, na walang namamatay sa pagiging single. Yan guys, mas marami ang namamatay guys sa maling relasyon. Kasi yung iba, bakit ko nasabi yung kasi syempre yung iba is marami ang nagsisuicide guys dahil lang sa love life na yan. Marami guys ang lumapit sa akin na talagang mabibigat ang problema. Yung iba gusto mag-suicide, talagang naaagapan ko sila. Yung iba,
dahil lang sa pagmamahal, nakakapatay sila, nagpapakulam, nagpapabarang. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yung iba dahil sa sobrang pagmamahal, ano ang gagawin? Ha? Kumbaga napapatay nila ang karelasyon. Kaya mahirap talaga guys. Yan ang sinasabi ko na walang namamatay sa single. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kaya kumbaga ang iba talaga is ginagamitan talaga nila guys ng kung ano-ano yan. Yung asawa nila. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha. Kumbaga ganun guys ang proseso. Pwede nyo rin guys gawin yung sa mga magjuwa-juwa dyan guys ha. Yung tinuro ko sa mag-asawa na proseso. Pwede nyo rin guys gamitin sa mga juwa nyo. Basta, kasi guys, ang gayuma guys ay hindi yan basta-basta ha. Hindi yan basta-basta na pag mahal ka na ng isang tao ay iiwanan mo na siya ha. Hindi yan basta-basta guys ha. Tandaan nyo yan, hindi basta-basta kailangan kapag ginawa nyo yan. Kaya ako guys, hindi ako basta-basta talaga nang gagayuma ngayon guys eh. Promise talaga yan guys, hindi ako basta-basta nang gagayuma. Kasi mahirap kasi nagayumahin ko yung isang tao tapos iiwanan ko. Kasi ako guys, hindi kasi ako martyr na tao eh pagdating sa relasyon. Talagang ang ugali ko kasi kapag ayoko sa isang tao, kapag may nakita ako na hindi maganda, ayoko na. Gusto ko mag-isa ako sa buhay. Ganun guys. Kasi mas masaya ako sa buhay ko guys yung mag-isa eh. Oo, may anak naman ako. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Kumbaga yung juwa na yan ako, Diyos ko. Nandyan lang yan guys sa sarap. Pero pag sa hirap na, wala na. Yan guys, kumbaga kaya mahirap talaga. Minsan, kaya hindi ako gumagamit guys ng gayuma. Inaamin ko talaga sa inyo nung mga bata pa ako. Talagang gumagamit ako guys ng gayuma nun. Hindi ko yan kinakahiya sa inyo. Talagang gumagamit ako. Kaso nga lang guys, kapag gumagamit naman ako noon, wala akong disiplina sa sarili ko. Yung bang, hindi naman ako guys na ano, yung para bang gusto ko lang na para bang nag-away-away na sila yan, yung ganun yung para bang naging ano ako noon guys, para bang naging man-hater ako na gusto ko mag-away-away sila. Yung ganun para bang ano ako dati para bang sa madaling salita is hindi maganda para bang kaliwa ang ginagamit ko. Ginagamit ko sa kaliwa or kumbaga kasamaan na yun eh. Yan guys ang ibig kong sabihin. Pero nung nagbalik loob na ako sa Diyos, lahat guys ay talagang kumbaga ano. Yan guys ang panggagayuma kapag ginayuman nyo yung isang tayo. Kailangan guys ay panindigan nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon guys, ano ang gagawin nyo? Bago nyo gawin guys, ang proseso guys ng ano na yan, ng orasyon na yan guys, or paggamit ng gayuma na to ha. Halimbawa lang ang pangalan ni Pedro Pinduco ay isulat nyo guys dito ha. Ipasok nyo dito sa buti na to. Yan guys ha. Pati pangalan mo. Yan guys. Pangalan yung dalawa, big letter, kulay pula na ballpen, gumamit kayo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos, kapag may buhok kayo guys, ha, kapag may buhok kayo guys, makachimpo kayo ng buhok ng target nyo, ipasok nyo dito guys sa loob ha. Yan guys ang ibig kong sabihin, ipasok nyo. Yan guys ang ibig kong sabihin. Tapos sundan nyo ng maayos kung paano ang proseso na i-share ko sa inyo ng gayuma ni Maria Magdalena na to. Yan guys ang ibig kong sabihin ha. Kumbaga piliin ang mabuti bago kayo gumawa ng panggagayuma. Kasi ako ganun guys. Wala pa akong naiisip na gagayumahin. Yan guys ang ibig kong sabihin kasi dapat iplano talaga yan guys ng maayos bago manggayuma. Yan guys ang ibig kong sabihin, panindigan yan guys ha. Para kumbaga hindi bumalik sa atin kasi mahirap guys yung halimbawa kunyari lang ako ng gayuma ng isang tao. Syempre mahal na ako niyan. Ngayon guys, kapag mahal na ako niya, ngayon pag sawa na ako, kunyari lang lalaki ako, kapag sawa na ako sa kanya, hahanap na naman ako ng ibang bibiktimahin. Yan guys ay masama ha. Masama yan, yan ay may balik sa'yo. Kumbaga, triple ang balik niyan sa inyo. Pwedeng bumalik yan sa mga mahal mo sa buhay, kapatid, mga pinsan, yung mga tao na malapit sa'yo, mga anak, yan guys. Kaya mahirap yung ganun guys ha. Huwag tayo manluloko ng babae o lalaki. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ako kumbaga, inaamin ko dati gumagamit ako. Talagang hindi ko yan kinakaila. Pero at least nagbago ako. Yan guys, nagbago ako mula nung pinasok ko guys yung spiritual, yung nagpakabanal na talaga. Pero hindi naman ako banal ha. Hindi ako perfecto guys ha. Yan guys ang ibig kong sabihin. Yan lang guys. Thank you guys. Askim Julie Janim guys yung Facebook ko ha. Kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube, yun din guys yung pangalan ko sa Facebook ha. Yan lang guys, sobrang haba ng kwento ko, puro mga anting-anting agimat o
Yan lang guys. I love you all. Bye. Pasensya na kayo guys kung hindi ako lagi nakakapag-vlog kasi minsan talaga guys busy ako. Yan lang guys. Thank you.